Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 14 na. Episodyo 3, Kontrata 4. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Madalas napuputol ang aking paghinga at ang mga kalamnan ko ay sobrang tigas na halos hindi ko na magalaw ang mga ito. Pinupuri ng ilang constellations ang iyong pagnanais na mabuhay. Ang mga constellations ay nagbigay ng 100 coins bilang suporta. Pero nagpursige ako. Nagpursige ako dahil naniniwala akong kaya ko pang magtiis. Ang liwanag na nanggagaling sa thorn sa dilim ay nagpapatunay na ako'y buhay. Matapos tiyakin ang pagbaba ng temperatura ng tiyan ng ichthyosaur, natiyak kong malapit na itong mamatay. Pinupuri ng constellation na demon-like judge of fire ang iyong espiritu. Ang constellation ay nagbigay ng 100 coins bilang suporta. Nang magutom ako, inilapat ko ang dila ko sa dulo ng thorn. Ang pinigang likido na dumaloy ay naglalaman ng buhay na enerhiya na nakuha mula sa ichthyosaur. Ang dahilan kung bakit ko ininom ang mukus kanina ay upang maabsorb ang konsentrasyong ito. Ang iyong stamina ay bahagyang tumaas dahil sa pag-absorb ng lakas ng ichthyosaur. Wala pang agarang epekto sa aking mga stats, ngunit paglabas ko mula sa ichthyosaur, tiyak na makakakuha ako ng hindi bababa sa 2 level sa stamina. Hindi ito gagana sa mataas na level, ngunit ito ay isa sa mga kakaunting paraan upang mapataas ang stamina ko nang hindi gumagamit ng coins. Talaga nga, hindi ito panaginip. Ito na lang ang kaya kong gawin. Isa lamang akong ordinaryong mambabasa. Hindi ako isang pangunahing tauhan. Parang gusto ko nang magising at sumigaw sa kama anumang sandali, ngunit wala namang milagro na nangyari, gaano ko man ito pinipikit. Mabuti na lang at maayos ang ina. Maayos siya. Hindi ito ibang tao, ito ay ina. Natutulog ako tuwing natatanggal ang likido sa sahig at nagigising tuwing pumapasok ang malamig na tubig mula sa ilog sa aking bibig. Sa wakas, tumigil ang pagtunaw ng ichthyosaur. Ang init mula sa loob ng katawan nito ay biglang lumamig at ang elastikong lining ng tiyan ay unti-unting tumigas. Kaya tiyak na ako. Patay na siya. Talaga kang kahanga-hanga. Isang maliwanag na liwanag sa dilim. Si Bihyong ay lumulutang na dim na figure sa hangin. Gamit ang thorn ng Stonehog na ganito. Hindi ko naisip iyon. Tumingin si Bihyong sa thorn ng Stonehog na naglalabas ng mahinang liwanag. Ang Stonehog ay isang hayop na madalas matatagpuan sa baybayin at kumakain ng maliliit na hayop sa dagat. Ipinapasok nila ang thorn sa balat ng kanilang biktima, ngunit hindi ko akalain na gagamitin ito upang takpan ang mga bukas para sa digestive juices. Ang kumikinang na mga mata ni Bihyong ay hindi nakatingin sa akin. Ang mga salita niya ay hindi para sa akin. Ang ilang constellations ay nakangiti na parang alam na nila. Ang mga constellations ay nagbigay ng 100 coins bilang suporta. Ang ilang constellations ay sa wakas ay naisip ang iyong desisyon. Ang mga constellations ay nagrereklamo na dapat ay kausapin mo sila ng diretsyo. Pinag-ignoran ko ang mga mensahe mula sa mga constellations at ininom ang natirang condensed fluid. Ang iyong stamina ay bahagyang tumaas dahil sa pag-absorb ng lakas ng ichthyosaur. Ang iyong stamina level ay tumaas. Stamina D, 11, stamina D, 12. Nakamit ko ang aking layunin. Bumaba si Bihyong at tiningnan ang aking sugatang braso. At saka, ang mukus. Hindi ko alam na ganoon kalakas ang mukus ng Hammer Seahorse. Dapat ay natunaw na ang balat ko mula sa digestive juices ng ichthyosaur. Binuksan ko ang bibig ko upang pigilan si Bihyong sa pagbibiro. Ang mukus ng Hammer Seahorse ay immune sa digestive fluids. Nag-evolve sila sa ganitong paraan dahil madalas silang kinakain ng mga ichthyosaur. Ang ilang constellations ay humahanga sa iyong kaalaman. Tumingin si Bihyong sa akin nang may ekspresyon ng pagtataksil. Pasensya na, ako dapat ang magpapaliwanag. Ginawa ko ito dahil hindi mo alam. Tapos na ba ang pagpapaliwanag? Kaya't ibigay na ang reward. Matapang na bata. Nagbulong si Bihyong habang sabay lumitaw ang mensahe ng reward sa aking harapan. Natapos na ang hidden scenario. Ikaw ang unang nakapatay ng isang grade 7 species. Nakakuha ka ng 9,000 coins bilang kabayaran. Nagkamit ka ng 1,000 coins bilang achievement reward. 9,000 coins dagdag pa ang karagdagang 1,000 coins. Isang napakalaking kita. Coins possessed, 14,800 ni.
Kung idagdag ko pa ang 500 coins na donasyon mula sa pag-film ng aking survival, ang kabuang kita ay 1,500 coins. Lumampas na sa target. Haha, constellations. Nakita nyo ba? Panoorin natin ang isang ad bago magtuloy sa susunod na senaryo. Narinig ko ang mahihinang tunog ng ad mula sa isang lugar. Bago magbukas ang bagong senaryo, featured package, 8,800 coins. Pagkatapos mawala ang mga mata ng mga constellations, nagsimulang magsalita si Bihyong sa akin ng magaan. Isang mahusay na survival. Ang reaksyon mula sa mga constellations ay amazing. Gaano katagal? 4 na araw. Nasa suspense ako habang pinapanood kita. Hindi mo ba alam ang oras? Namatay na ang smartphone ko. Mas matagal kaysa sa inaasahan. Ang orihinal na layunin ay 2 araw. Well, si Yu Jong-hyuk ay kumuha ng 4 na araw sa ika-4 na round para mahuli ito kaya't hindi masyadong mabagal ang bilis. Anyway, nagawa ko na. Isang masayang pakiramdam ng katuparan ang bumalot sa aking katawan at nagpabago ng aking kumpiyansa. Isa akong ordinaryong tao na may ordinaryong mga kakayahan. Ngunit kahit na ganito, hindi ibig sabihin nito na maaari ko lamang gawin ang mga ordinaryong bagay. Nakakatawa. Ang weird. Isang nobela na hindi naging kapaki-pakinabang sa loob ng 28 taon ngayon ay ginagawang ako'y extraordinary. Oh, nagsasalita ka na naman sa sarili mo. Hindi ba maganda? Para sa isang incarnation, mahalaga ang magsalita sa sarili. Of course, may mga constellations na hindi gusto ito pero kadalasan. Tumahimik ka na at buksan mo ang Dokaibi Bagdi. Bakit? Bibili ka ba? Hindi, magbebenta ako. Ay nako, kailangan ko yatang putulin ang ad. Constellations, sandali lang. Ayusin ko ang volume. Habang binubuksan ni Bihyong ang Dokaibi Bag, tumingin ako sa mga thorns na nakabaon sa pader. Ang itaas na barrier ay tumigas at malalim na mga bitak ang nabuo sa paligid ng mga thorn. Maaari ko nang basagin ang itaas na barrier gamit ang aking lakas. Dahan-dahan kong binasag ang pader gamit ang natirang thorn. Hindi nagtagal, natagpuan ko ang core ng ichthyosaur na kumikislap ng asul. Core ng ichthyosaur. Isa itong ether core na matatagpuan sa mga monster species na grade 7 o mas mataas pa. Maaari kong itaas ang aking magic power level nang hindi gumagamit ng coins kung ito ay aking inumin. Maganda ang kalidad nito dahil ito ay mula sa isang Sea Commander grade ichthyosaur. Maingat kong pinutol ang laman sa paligid ng core habang si Bihyong ay tinitingnan ako ng may pagkagulat. Ibebenta ko ito. Talaga? Siyempre, hindi ko ito ibebenta sa'yo. Ilalagay ko ito sa Dokaibi auction. Tinanggap ni Bihyong ito na parang pagod na siyang magtanong. Haagawin mo na kung gusto mo. Magkano ang presyo mo? Hindi ko ito ibebenta sa coins. Ibebenta ko ito kapalit ng barter. Damn, alam mo na lahat. Nagbulong si Bihyong habang in-upload ang item sa Dokaibi auction. Madali lang ang mga hangarin ng guy na ito. Mas madaling makinig kaysa sa iniisip ko. May bibili nito. At ang item na ipapalit ay Broken Faith. Broken Faith. May isang tao na may ganoon in any case, nakaregister na. At bibili ko ito. Nakita ko ang White Pure Star Energy sa shopping cart. Talaga, wala pang bumibili nito. Karamihan sa mga constellations ay hindi pa alam ang halaga ng mga coin items. Hindi lahat ng mamahaling items sa Dokaibi Bag ay palaging maganda. Sandali, maaari ba tayong mag-usap? Sa sinabi ni Bihyong, muling tumaas ang volume ng advertisement. Ang mga constellations ay nagrereklamo tungkol sa mahabang advertisement. Nang makita kong may isa pang advertisement na lumabas, nahulaan ko kung ano ang nais iparating ni Bihyong. Ito ba ay tungkol sa kontrata? Ang advertisement ay ang tanging paraan para itago ang mata at tenga ng mga constellations nang hindi tinatanggal ang broadcast. Mula ngayon, hindi na ito kwento para sa mga constellations. Hindi ako sigurado kanina, pero nakuha ko na ang sagot matapos ang senaryo na ito. Siguro subukan na lang natin. Matutulungan kita ng kaunti. Hindi ba ito lalabag sa pangako ng streamer? Syempre, hindi kita matutulungan talaga. Ibinibigay ko lang ang ideya. Pipirma ka ba sa kontrata? Ano ang mga kondisyon? Tingnan mo. Naglabas si Bihyong ng isang marangyang kontrata na inihanda na.
Binasa ko ang kontratang lumabas sa harap ko, isang transparent window sa hangin. Kasunduan ng stream kontrata. Ang Incarnation Kim Dokja, Gap, ay pipirma ng eksklusibong kontrata kay Bihyong, Yul, hanggang matapos ang lahat ng senaryo o hanggang sa kanyang kamatayan. Lida, ang Gap at Yul ay batay sa isa-zero celestial heavenly stems. Sa Korea, ginagamit ito upang tukuyin ang mas maliit at mas malaking kontratista sa isang legal na kontrata. Ako ang Gap. Haha, hindi ba't gusto ng mga tao ito? Wala naman ibig sabihin yon. Magpatuloy ka lang sa pagbasa. Ang Incarnation Kim Dokja, Gap, ay hindi pipili ng sponsor hanggang sa matapos ang lahat ng senaryo o hanggang sa kanyang kamatayan. Wala itong pagkakaiba sa inaasahan ko. Ang Incarnation Kim Dokja, Gap, ay dapat magtrabaho lamang sa channel ni Dokaebi Bihyong, Yul. Ang Incarnation Kim Dokja, Gap, at Dokaebi Bihyong, Yul, ay maghahatid ng kita mula sa mga kontrata ng stream at ang ratio ng paghahati ng kita ay itatakda sa pamamagitan ng mutual na kasunduan. Ang Incarnation Kim Dokja, Gap, at Dokaebi Bihyong, Yul, ay sasailalim sa pagkawasak alinsunod sa mga batas ng Star Stream kung lilapastangan nila ang kontratang ito. Pinag-aralan ko ang kontrata mula simula hanggang katapusan. Inisip ko na baka mag-joke lang siya, ngunit wala akong nakitang kakaibang bahagi. Maliban sa isang bagay. May isang pinakamahalagang bahagi. Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo lang na sang-ayon ka. Ang stream contract ay isang soul pledge. Sinasabi ko ang tungkol sa pay ratio. Haha. Tama. Parang hindi alam ni Bihyong. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Paano ang 5? Pero alisin ko ang channel fee ko. Alam mo bang paano kalkulahin yon? Titignan ko ng tama ang iyong mga donasyon at paghahatiin ko sa ratio na yon. Halimbawa, kung makakatanggap ka ng 100 coins, 50 coins ang mapupunta sa iyo at 50 coins ang mapupunta sa akin. Lahat ng stream contracts ay ganito. Ang mga constellations ay nagpapakita ng incarnations sa channel ng Dokaebi at ang mga kontribusyong natanggap mula sa ibang constellations ay hinahati ayon sa porsyento. Normal lang ito. Tinutukso mo ba ako? Hindi ko tatanggapin. Ano? Bibat ito ang default na settlement ratio sa industriya. Isa akong incarnation na walang sponsor. Kapag nag-donate sa isang incarnation na walang sponsor, ang mga constellations ay kailangang magbayad ng malaking fee sa Dokaebi. Hindi mo ba alam na nakinabang na kayo ng sobra mula sa akin? Dahan-dahang bumagsak ang panga ni Bihyong. Pero wala na itong kwenta. 1-0, kukuha ka lang ng komisyon. Wala akong ibabayad na kahit 1 sentimo. Ano? Ang kalokohan naman iyan. Paano ang 7-3? Malaki ang pagbabago ng ratio. Pero hindi ako magpapatalo. 1-0. Anong kalokohan na ito? Isang absurdong rate. Kung hindi, huwag na. Pupunta lang ako sa ibang channel. Si Gildal ay magaling ngayon. Tanungin ko na lang siya. 8-2. Hindi ko na kayang mag-concede. 1-0. Nagbago ang ekspresyon ni Bihyong at nagmukhang nagbanta siya. Tinitignan niya ang aking ulo na parang bibitawan ito anumang oras. Pero alam ko, hindi siya susuko sa kontrata. Ang aking pag-iral ang huling pagkakataon niya. Nagtatapos na ang advertisement. Hindi mo ba nakikita ang mga constellations na nagrereklamo? Sa huli, sumuko si Bihyong. Shit, naiintindihan ko. Pipirma ka na ba sa kontrata? Mas madali siyang sumuko kaysa sa inaasahan ko. Sa totoo lang, magbibigay na sana ako ng 1. Siguro kumikita siya ng higit pa kaysa sa iniisip ko. Medyo nakakadiri. At isa pang bagay. Ano? Ano na naman? Kailangan mong magbigay ng separate down payment. Bigyan mo ako ng 5,000 coins. Tigmak ang ekspresyon ni Bihyong. Are you really? Umiti ako. Bakit nga ba tinatawag na gap ang gap at bakit ba ang mga tao ay nanatili sa mga ganitong bagay? Ipapakita ko na lang kay Bihyong ang kanyang lugar. Ang stream contract ay natapos. Nakakuha ka ng 5,000 coins bilang down payment. Nagtapos na ang advertisement at bumalik na ang mga constellations. Hinaplos ko si Bihyong sa balikat at sinabi, "Tara na, umalis na tayo. Ngayon ay ang tunay na simula."